Siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado," close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now," close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news,
psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. At ito na nga mga kababayan, sumagot na po ngayong araw si Senator Risa Hontiveros patungkol dito sa paglantad ni alias Rene na di umano'y binayaran po siya ni Senator Risa Hontiveros para tumistigo laban doon sa kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC, maging itong pagdawit kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte mga kababayan. So ngayon po itinanggi ni Senator Risa Hontiveros at pa-file daw po sila ng kaso mga kababayan sa Wednesday. Kakasuhan po nila dito si alias Rene at maging itong mga tao daw na posibleng nasa likod nitong paglantad at paggawa ng video na ito mga kababayan. Sa Miyerkules daw mga kababayan, magpo-file po sila ng kaso doon sa NBI mga kababayan. At kanya pong itinanggi itong kanyang pagbayad daw mga kababayan sa kay alias Rene na malaking pera at matandaan natin na sinabi ni alias Rene na 1 million peso yung bayad sa kanya mga kabayan para po tumistigo laban kay Pastor Kibuloy at sa KOJC maging dito sa mga Duterte mga kabayan, at meron pa daw karagdagan sanang bayad dito kung idadamay or idadawit dito si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. At ngayong araw po ay gigil na gigil or galit na galit itong si Senator Risa Hontiveros mga kabayan at kanya pong ikunento kung paanong nangyari or anong nangyari doon sa panahon na itong si alias Rene ay lumapit sa kanya mga kabayan at sa kanyang opisina para daw tumistigo. Pusa daw itong si alias Rene na lumapit sa kanilang opisina para isiwalat mga kababayan itong kanyang nalalaman patungkol doon sa kaya Pastor Kibuloy at sa KOJC. Ayan, at meron daw silang mga ebidensya, mga resibo mga kababayan at hindi daw po pinilit itong si alias Rene na tumistigo laban kay Pastor Kibuloy. Kusan yung pong isinulat daw mga kababayan kung ano po yung mga sinabi niya patungkol doon kay Pastor Kibuloy at tungkol doon sa mga Duterte, kung anong kanyang mga nasabi doon sa Senate hearing ay voluntary niya po yun mga kababayan at meron pong oath mga kababayan daw yun doon sa Senate kapag tumistigo ka doon sa Senate hearing. At ngayon ay tinanggi naman po ito mga kababayan ni Attorney Torion, ang legal counsel ni Pastor Kibuloy, na wala po silang kinalaman dito sa video ni alias Rene sa kanyang paglantad pagkat or bagkus nagulat nga daw po sila dito sa kanyang mga sinasabi at wala po silang kapangyarihan mga kababayan na gawin daw po yun itong pagkumbinsi dito kay alias Rene. Wala nga daw po silang kinalaman kung saan na ito nakatira mga kababayan at wala silang power kasi si Pastor Kibuloy daw ay nasa kulungan at itong si Senator Risa Hontiveros sitting senator po siya, kaya siya daw po yung may kapangyarihan at wala silang kakayanan na lapitan or kunin itong si alias Rene para bumaliktad mga kabayan at bawiin yung kanyang mga sinabi doon sa Senate hearing tungkol dito kay Pastor Kibuloy. At sinabi nga po ni
Attorney Torrio na malaking tulong ito sa kanila kung sakali mga kabayan. Kaya pinag-iisipan nila malaking tulong yung mga bagong sinabi no itong pagbawi ni alias Rene sa kanya mga nasabi noon sa Senate hearing dito sa mga kasong kinaharap ni Pastor Kibuloy mga kababayan. At antabayan na natin mga kababayan no, ngayong susunod na mga araw sa Wednesday daw ay magpo-file ng case si Senator Risa Hontiveros at itong mga tao pa daw mga kababayan no, na nasa likod umano nitong video ng pagbaliktad ni alias Rene mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa mga bagong bagong statement no sa mga sagot ni Senator Risa Hontiveros ngayong araw no patungkol doon sa mga sinabi naman ni alias Rene sa kanyang pagbaliktad dito sa kasong kinasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy at maging sa QJC mga kabayan at pati doon na rin sa mga Duterte. And please comment down below. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po sa ating lahat.